susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hindi kumakatawan sa Royal Cable TV6. Anumang opinyon ng mga kumakatawan sa programang ito ay sarili nilang pananaw at opinyon. Patnubay ng magulang sa mga kabataan ay kailangan. May kakayanan ba Ang aspirante mo? Kilalanin natin siya. isang mapagpalang gabi sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna, lalo na po sa ating mga kasamahan sa bayan ng Kabuyaw at higit sa lahat sa ating non-members at members ng ating FB. At sa atin po mga opisyales, tayo po ngayon ay nasa atin ang pang-14 na telecast ng programang ating pinamagatang May Kakayanan Ba ang Aspirante Mo? Kilalanin natin. At sa gabi pong ito, atin pong makakasama bilang co-host si Kuya Jesse. Siya po ay tapos ng building wiring installation dito po sa Rizal Tech Institute. Mga kasama ka, atin pong i-welcome ang aking co-host sa gabing ito. Siya po ay isa sa Sergeant of Arms ng Samaka. Magandang gabi sa iyo, Kuya Jesse. Magandang gabi rin sa iyo, Kuya Adi. At magandang gabi rin po sa ating mga kasamang naririto sa Barangay Pulo, sa bahay po ng na pagmamayari po ng ating panauhin ngayong gabi. At siyempre po sa ating mahigit na 3,000 FB members na active po ito ng samahan ng mga kabayang Kabueños or Samaka. At lalo tigit po at nakakatuwa po at nakakalaki po ng puso na marami po na talagang nag-aabang sa telebisyon. Hindi lang po sa ating lugar sa Kabuyaw, kundi sa iba't ibang lugar po. Na kung saan ay nagtatanong po sila kailan po pa yung may year po yung mga bagong ini-interview nyo. So salamat din po sa mga tao ito na kung saan ay lagi silang nakasubaybay sa ating programa. At bilang po para po maunawa natin kung ano po itong Samaka, sa maikling pananalita po ay may papaliwanag po ito ng ating Vice Presidente na si Sir Adi. Maraming salamat, Kuya Jesse. Ang Samaka po ay isang non-government organization, non-sectarian, non-profit, a political organization na ang tanging layunin ay linangin po ang civic at moral conscience ng ating mamamayan upang sila ay maging responsableng botante sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tamang impormasyon at pagpapakilala sa mga aspirante ng pantay-pantay, patas at walang kinikilingan, kundi ang panig ng katwiran. Ito po ang kabuuan ng Samaka. At sa gabi pong ito, mapalad po tayo dahil pinaulakan po tayo ng ating panauhin sa gabing ito na Kuya Jesse, kayo na po ang magpakilala sa ating panauhin. Siguro po ang ilan sa atin ay nakakakilala na sa ating panauhin. O ang atin pong panauhin ay nagtapos ng kanyang elementarya sa Kabuyaw Central at ng kanyang sekundarya sa Kabuyaw Institute noong taon 77-78. At nagtapos din po siya ng kanyang kursong Electronic Communication Engineer or ECE sa TIP. Mga kasama ka, i-welcome po natin ang ating panauhin sa gabing ito na wala pong iba kundi ang naghahangad na makapaglingkod sa ating bayan bilang konsihal ng bayan na wala pong iba kundi si Sir Joey Dinulos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, binabati ko po ang mga taga-Samaka at sa mga mamayan ko dito sa bayan ng Kabuyaw at sa mga nanonood po sa TV6. Ako nga po pala si Juancho Joey Dinulos. Ako po ay pinanganak sa bayan ng Kabuyaw, Laguna. Ngunit
ako po ngayon ay naninirahan na sa Barangay Pulo, Cabuyao, Laguna. Ako po ay nagtapos ng high school sa Cabuyao Institute. Ngunit pagkatapos ko po ng aking pag-aaral sa high school, ako po ay hindi agad nakapag-aaral ng kolehiyo. Sa kadahilanan, ako po ay naulila agad sa aking ama. Sa kagustuhan ko po na ako ay mapagtapos ng aking kolehiyo, ako po muna ay nagtrabaho sa isang maliit na pabrika ng sapatos upang dito ko po kunin ang aking mga panggastos sa aking pag-aaral sa kolehiyo. At sa kaawaan po ng Diyos, ako po ay napagtapos ng aking kurso na Electronics Communication Engineering sa Technological Institute of the Philippines. Ngunit pagkatapos ko po ng aking pag-aaral, hindi po ako agad nakakuha ng aking tamang trabaho na naayon sa aking kurso. Ngunit pagkatapos ko po ng paghahanap sa iba-ibang trabaho ng isa-ibang pabrika, ako po ay nakakuha ng trabaho, ngunit ito po ay isang contractual employees only sa Nestle Cabuyao. Ngunit sa pagpapakita ko po ng kasipagan at talino, ako po ay na-regular dito. Ako po ay nagtrabaho ng 14 years. After 14 years ko pong pagtatrabaho, naisipan ko mag-resign. At ako po ay nagtayo ng isang maliit na negosyo na contracting company. Ngunit sa ngayon, napagtagumpayan ko po yung aking negosyong ito. Ako po ngayon isang general contractor ng malaking kumpanya at ako po ngayon ay may 250 employees na pinagmamalaki ko po na ito po ay puro taga-Cabuyao. Ayan, salamat po Sir Joey at nadinig po natin kung sino ang ating aspirante sa pagkakonsihal. At pinakamaganda po niyan, yamang nadinig natin siya na pinagmamalaki niya na lehitimong mga kabuwenyo po ang kanyang mga tauhan. Kaya siguro po si Sir Joey, kung papala rin sa 2016 ay mas marami pang matutulungan. Siguro po Kuya Jesse, simulan na natin ang tanungan. Sige po, Sir, Kuya Adi. ito po ang unang tanong. Sa darating pong 2016 eleksyon, kayo po ay tatakbo sa ano pong grupo o kaninong grupo? At pangalawa po, sir, sa darating na 2016 na pagtakbo ninyo bilang konsihal ng Bayan ng Cabuyao, ano po ang inyong kaibahan sa mga nauna ng tumakbong konsihal? Maraming pong salamat sa katanungan pong yan. Ang grupo po na sasapian ko po ay ang grupo po ni Mayor Julay Alcazabas or kung tawagin po natin ay Team Julay. Ang kaibahan ko po sa mga tumatakbo pong politika ngayon, ako po ay sa ngayon ay hindi pa nauupo, hindi pa po tayo nanungkulan. Ngunit sa ngayon ako po ay tumutulong na sa ating mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay po ng trabaho. Unang-una po sa aking kumpanya, ako po ay may 250 employees na ito po ay puro taga-Cabuyao. Pangalawa po, ako po ay nangangailangan ng 1,500 employees na puro kababaihan. At sa ngayon po, 400 kababaihan na po yung ating natulungan. At ito po ay sinasagot ko po yung mga medical expenses kasi po yung ibang ating mamamayan ay wala po silang kakayahang magbayad po ng medical expenses. Kaya po ito ay sinasagot ko na po. So napakaganda po pala ng inyong adhikain sa ating bayan ng Cabuyao. So panahon na po pala para sa mga kababaihan na magsadya po kayo kay Sir Joey upang yung mga walang trabaho po ay mabigyan po niya ng pagkakakitaan. Totoo yan, Kuya Jesse. Kaya nadidinig po natin yung ating panauhin sa gabing ito kung ano po yung kanyang kakayanan. Kuya Jesse, pangalawang So katanungan. ito po yung pangalawang katanungan natin, Sir Joey. Sabi dito, Sir, kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon sa darating na eleksyon na maging konsihal ng ating bayan, ano po ba ang inyong tatlo o pinakamahalagang ordinansa o resolusyon na kayo ang magiging prime author na isasuggest sa inyong mga kapwa konsihal upang isaibatas na maging
magiging kapakinabangan ng ating mga kababayan at bakit po? Maraming po salamat sa katanungan pong yan. Kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan, ang una pong ordinansa na gusto ko pong ipatupad dito sa ating bayan ng Kabuyaw ay una po, yung maging priority po ang lahat ng kabataan sa lahat po ng pabrika na nasakupan ng Kabuyaw. Kasi po, kung napapansin po ninyo, ang ating po mga pabrika ngayon ay mas lamang pa po ang mga dayuhan kaysa po sa mga taga Kabuyaw. Ang pangalawa po na ordinansa na gusto ko pong ipatupad ay mabigyan po ng livelihood program ang ating mga kababaihan upang sila po ay matigil na sa kanilang pagchichismis. At pagtotongit po, hindi po, joke lang po yun, joke lang. Ang ibig pong sabihin ay mabigyan po sila ng magandang hanap buhay na ito po ay magagaling po sa ating mga pabrika. Kasi alam po ninyo, ang mga pabrika po sa Kabuyaw, nagbibigay po sila ng mga subcontracting works at ito po ay ibibigay po natin sa mga kababaihan. Pangatlo ko po na ordinansa na gusto ko po ipatupad sa ating bayan, ito po ay pagbibigay po ng libreng tuition fee sa ating pamantasan ng Kabuyaw. Kasi po, sa ngayon po, talaga pong napakaraming mamayan sa ating Kabuyaw, maraming kabataan, ang hindi po kayang mag-aaral sa kolehiyo. So napakaganda po ng binigkas ng ating kandidato pagkakonsihal ng bayan ng Kabuyaw. So isa po itong napakalaking oportunidad para sa taga Kabuyaw na yun po yung ating pamantasan ay kung siya po ay papalari na manalo ay magagawa pong libre ang tuition fee. Tama yan, Kuya Jesse. Sa totoo lang kasi, sa panahon natin ngayon, napakahirap talaga ng magpaaral ng mga anak. Dangan nga lamang, meron naman tayong sarili. Ang problema ay napakalaki pa rin ng tuition fee. Kaya ayan, nadinig ninyo mga kababayan, kung sakaling papalarin si Sir Joey, gagawin niya sa isa sa kanyang ordinansa na libre na ang pagpapaaral sa pamantasan. Pangalawa, yung po mga kababaihan, sabi niya para daw po matigil na ng katotongit at kachichismis. Totoo po yan. Kasi minsan ang ating mga kababaihan, imbis na tumulong sa asawa, nawiwili sa chismisan. Ano? Kasi nga ang problema ay kulang sa pagkakakitaan. Kaya narinig po natin, mga kababaihan, pagkakataon nyo na kung sakaling papalarin ang ating panauhin sa gabing ito, ay magbibigay daw po ng livelihood. At para po doon sa ating mga kabataan, sabi niya, yung kanyang pangatlong ordinansa, medyo tila, Kuya Jesse, totoo namang nasisira na yung kasabihan ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa dami ho kasi ngayon, mga kababayan, ang mga kabataang involved sa lahat ng kalokohan. Kaya kung sakali raw po na ang ating panauhin ay papalarin sa 2016, ito po ang kanyang bibigyang ordinansa para mga kabataan natin ay magpatuloy yung kasabihan ni Dr. Rizal na sila talaga ang pag-asa ng bayan. So, mapalad po tayong taga Kabuyaw na kung saan ay mayroong isang Joey Dinulos na naghahangad na makaposisyon sa ating sa City of Kabuyaw upang matugunan ang mga pangangailangan ng lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan. Okay. Sir, ito po ang pang-apat ninyong sasaguting katanungan. Sir, kung sakali po kayo ay mananalo sa 2016 eleksyon, ano po ang plano ninyo sa ating mga senior citizen, bagamat naturan na ninyo yung sa kababaihan, at meron din ho dito sa mga katatayan, at syempre ho, yung ating mga kabataan na palaging involved sa droga. Kayo po ba ay may magandang plataforma sa kanilang lahat? At higit sa lahat, sa edukasyon sa ating bayan. Ano po ang inyong plano? Maraming po salamat sa katanungan pong yan. Kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan, tutulungan po natin ang mga senior citizen na mga pagtrabaho po. Kasi po yung mga 60 years old, di pa po ba ang pinag-uumpisa ng senior citizen
ay nagsisimula sa edad na 60 years old. Ang 60 years old ay kaya pa pong magtrabaho. Kaya nga po tayo sa bayan ng Kabuyaw, marami po tayong pwedeng pagkuhanan ng pagkakahanap buhayan. Tulad po ng ating tulad ng sinabi ko po kanina, na tayo po ay maraming pabrika. Dito po natin kukunin yung pwede nating ibigay na trabaho sa ating mga senior citizen na pwede pa pong magtrabaho. Pangalawa po, yung ating mga kababaihan, tulad po na sinabi ko po kanina, bibigyan din po natin sila ng livelihood na manggagaling din po sa ating mga pabrika. Yun naman po ating mga pabrika na sakupan po natin, madali na naman po silang lapitan. Pwede po tayong manghingi ng mga subcontracting works na pwede nilang ipatrabaho sa labas. Ito po ay matutupad po natin itong mga binibigay po nating trabaho sa ating mga senior citizen at saka mga kababaihan kung ito po ay tutulungan po ng ating pamahalaan. Kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan, isa pong proyekto na gusto kong ipatupad ay magtayo po ng isang building kung saan dito po magtatrabaho ang ating mga kababaihan at sa mga senior citizen. Sa mga kabataan naman po na narulong sa mga droga, ito po ay bibigyan po natin sila ng trabaho sa pamamagitan ng ordinansa na itatayo po natin na maging priority po ang lahat ng mga kabataan sa bayan ng Kabuyaw. Ayan po, nadinig po natin ang magandang mga kasagutan ng ating aspirante sa pagkakonsihal. At tunay nga po na itong ating aspirante ay may puso para po tumulong sa ating bayan. At siguro po, ang ating susunod na katanungan ay magmumula kay Kuya Jesse. So, ang atin pong susunod na katanungan ay nanggaling po sa ating FB page. So, talagang hindi po natin maiiwasan yan na may magtanong po tayo mga membro at ito po ay bukas sa lahat ng membro ng Samaka. So, ito po yung kanyang katanungan. Sabi dito, pinakamarami pong puna at hinaing ang ating mga kababayan sa ospital ng Kabuyaw. Kung kayo po ang magiging konsihal ng ating bayan, ano po ang inyong pinakamainam na magagawa upang maging maayos ang ating ospital at sa gayon ay hindi na mahirapan ang ating mga kababayan na pumunta pa sa ibang lugar samantalang mayroon naman tayong sariling ospital? Maraming pong salamat sa katanungan pong yan. Kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan, tulad po ng mga napag-uusap-usapan po namin sa grupo po ng Team July. Ako po ang naatasang humawak po ng Public Works and Highway. Ako po yung mamumuno ng pagtatayo po namin ng isang napakalaking hospital po. Ito po ay tatayo po namin sa isang bibilin po naming malaking lupa at sinisigurado ko po sa inyo na ang itatayo po naming hospital ay di kalidad at mapapakinabangan po ng gusto ng mamamayan ng Kabuyaw. Tulad po ng pagbibigay po ng libreng gamot at saka po ang pinakamahalaga, lalabas po ang ating mamamayan ng Kabuyaw sa ospital nang wala pong binabayaran. Ayan po, nadinig po natin na magpapagawa po ang Team July. Tama po ba, konsehal? Bibili ng isang malaking lote para pagtayuan ng isang malaking ospital na kung saan daw po dito ay libre at lalabas ang ating mga pasyente na masaya. At siguro din po sa bagong building na yon o bagong ospital na gagawin ay mababago na din ang patakaran ng ospital ng Kabuyaw. Mawawala na din yung mga hinanakit ng iba na nasa bahay pa lang ay nakalista na po ang pasyente. Ganun ho ba? Kaya ayan, kayo ho ang humatol ating bayan sa ating aspirante sa gabing ito. At sir, paalala po sa ating mga manonood, miya-miya lang po ay pwede na kayong magtanong. Kuya Jesse?
Sir, kung tutuusin po, ay maayos na po ang inyong pamumuhay. At sa inyo pong mahusay na pamamaraan, ay naayos nyo po ang inyong kabuhayan. My question is, who inspired you to run for public service? Ang ibig ko pong sabihin bakit po ninyo naisipan pang pumalaot sa politika? Mayroon na kayong matahimik at maayos na buhay. Ako po ay nilapitan ni Mayor July Alcasabas upang sumapi po sa kanyang grupo. Ngunit ako po ay hindi agad sumang-ayon sa kanya. Ang sagot ko po sa kanya, Mayor, ngayon po, ako po ay busy po sa aking negosyo. Hindi ko na po siguro maharap ang politika. Pero ang sagot niya sa akin, pare, napagtanong-tanong ko na yung katauhan mo. Kailangan ko ang isang tulad mo na may magandang kalooban at maraming natutulungan. Pero pagkatapos po ng 2 linggo na pag-isip-isip, ako po ay sumang-ayon din sa kanya. Kasi po, nakita ko po sa aking mga tauhan na mamayan din po ng Kabuyaw na kailangan po nila ng tulong. At ikinuwento po nila sa akin yung mga kapitbahay po nila sa kanilang lugar na nangangailangan po ng maraming tulong. Kaya po ito nag-inspire po sa akin na tumakbo po ng politika dito po sa ating bayan ng Kabuyaw. Maraming salamat po, Sir Joey. Ayan po, nadinig natin na ang isa sa nag-inspire sa atin pong panauhin sa gabing ito ay yun pong kanyang ginagawang pagtulong sa kanyang mga tauhan na nais niyang ma-extend ang pagtulong na ito sa marami pang mamamayan sa bayan ng Kabuyaw. Maraming salamat po, Konsihal. At ang atin pong susunod na katanungan, Konsihal, Sir, karaniwan po na nangyayari sa ating bayan, kapag po sila ay kumandidato at nahalal na nakaupo na, ang kadalasan po kapag sila'y nanalo, yung kalabang partido po ay hindi napapabigay ang CDF. O sakali po, sir, na kayo papalaring manalo kasama ng inyong mayor, ano po ang inyong gagawin? Isasuggest nyo po ba sa inyong mayor na ibigay yung CDF ng kalaban ninyong partido o pababayaan nyo na lang na wala silang CDF? At bakit? Maraming pong salamat sa katanungan pong yan. Kung tayo papalarin sa darating na halalan, at yan po ay darating po sa atin na tayo po ay tatanungin kung ang CDA po ay bibigay po sa lahat ng mananalo na konsihal. Ang sa akin po ay sasuggest ko po sa mananalong mayor na bigyan po lahat ng CDF ang lahat po ng konsihal. Upang ito po ay magamit po nila sa gusto po nilang proyekto na makakatulong po sa ating mamamayan. Maraming salamat po sa napakagandang kasagutan, sir. Ibig sabihin po kung kayo ang mananalo at hindi naman po natin may iwasan, may lulusot din sa kalabang partido. Ano po, isasuggest ninyo na ibigay ang CDF ng kalabang partido. Sapagkat ito po, sa pagkakaalam namin, ang nagiging buhay ng bawat konsihal para po sila ay makapagbigay tulong din sa ating mamamayan. Napakaganda po ng inyong sagot, sir, na hindi po ninyo hahaluan ng politika basta't kapakinabangan ng mamamayan ng Kabuyaw. So, talagang maganda po yun kasi sa panahon ngayon, nakikita natin na yung tanging kapartido lang ng mayor ang nakikinabang sa CDF. So, kung papalarin po yung ating konsihal na makalusot, ay yun po isa sa mumungkahi niya na ang halos lahat ng konsihal na mananalo ay magkaroon ng CDF upang magastos na matugunan yung mga pangailangan ng ating mga kababayan. Kasi po, sir, sa dami na po ng aming na-interview, marami po ang nagsasabi na kaya hindi sila makapag-likha ng proyekto dahil hindi raw po sila napupuntahan o nabibigyan ng CDF. Kaya napakaganda po na hindi nyo titignan yung personal. Ang titignan nyo rito ay isasuggest ninyo na ibigay sa bawat konsihal na mananalo ang kanilang CDF para sa kapakanan ng mamamayan ng Kabuyaw. Maraming salamat po, Sir Joey. At ang susunod pong katanungan. Sir, hindi po natin may kakaila na saan mang bayan ay meron pong tinatawag na ghost employee o kung tawagin nila sa madaling sabi ay 1530. At yan po yung mga pinagkakautangan ng loob
ng mga politiko sa panahon ng eleksyon. Na kapag ito po ay nanalo, ipinapasok po sa munisipyo. Dahil ito po ang nagiging pambayad nilang utang na loob na hindi nila alam na sila'y napapasama patungkol dito. Kung sakali po kayo ang mananalo sa 2016 election bilang konsihal, ano po ang inyong plano sa kanila o sa mga ghost employee upang sila po naman ay magkaroon ng aasahan sa magandang kinabukasan? Na ang totoo po, pag natapos ang termino ng isang nakaupong politiko na naglagay sa kanila doon sa posisyon na yon, ay kawawa po naman sila. Parang umaasa sila sa wala. Maraming pong salamat sa katanungan pong yan. Ayon po sa mga nabasa ko po sa COA report, marami pong bakanting posisyon sa ating pamahalaan na pwede pong paglagyan ng ating mga ghost employees na yung pong ghost employees ito po yung mga personnel na binigyan po ng trabaho ng mayor na pinagkakautangan po nila ng loob. Kasi po, para sa akin, nakakaawa po yung mga ganong katayuan. Kasi po, pagka natapos po ang termino ng mayor, wala na rin po yung kanilang trabaho po. Ayan, napakaganda po. Si Sir po pala ay nagbabasa rin ng COA. Napakarami po ng bakante pa, sabi ho ng COA, na hindi pa ho napupunuan. Kaya napaganda po ng sagot ni Sir Joey. Pag siya raw po ang pinalad sa 2016, pupunaan po niya yung mga bakanting yan na mayroong posisyon. Na yung atin pong mga ghost employee ay hindi na po mananatiling ghost. Employee na ho talaga. Dahil ang kanila hong posisyon ay permanent posisyon na. At para ho doon sa mga makikilala na kwalipikado. yung kanilang personality. Ayan. Nakakaawa po kasi na tapos, pero ang posisyon ay patago-tago. Ghost employee, na makikita lang natin, pipila, pagka ho susweldo. Nag-uubos lang ho naman talaga yan ng pondo na hindi naman ho nagtatrabaho. Ayan, kaya ho napakaganda ng tinura ng ating panauhin. Bibigyan na raw ho sila ng posisyon talaga. Employee na ho, hindi na ho ghost. Mawawala na yung ghost. Maraming salamat po, sir. At ang susunod hong katanungan, sir, sa marami pong nakakaalam na ang ating pamantasan ng Kabuyaw ay itinayo, una, para ho sa kapakanan ng ating mamamayang Kabuwenyo na gusto hong makapagtapos. At ganun din naman ho sa mga nagnanais magtapos na kapuso pagdating sa pananalapi. At balitang-balita rin ho sa ating pamantasan, sir, na ang mga nauupo na sa mga higher ranking ay yun pong mga hindi kwalipikado. Nakakasakit naman ho para sa ating mga kababayang Kabuwenyo na kwalipikado na sila ho ay nagtitiis na hindi po nila mailabas ang kanilang galing pagdating ho sa larangan ng pagtuturo. At ako nga po isa sa produkto ng pamantasan at yan po ay akin ding nasaksihan. Sir, ang tanong ko po ay ito. Kung sakali pong kayo ay mananalo sa 2016 election, ano po ang pinaplano nyo sa pamantasan ng Kabuyaw? Kayo po ba ay may plano rin ang iyo po ay puro mga hindi kwalipikadong hindi taga-Kabuyaw? O ano po ang inyong pinaplano? Maraming pong salamat sa katanungan pong yan. Kung tayo po ay papala rin sa darating na halalan sa 2016, tulad nga po ng sinabi ko kanina, ng unang ordinansa po na gagawin po natin ay maging priority po ang lahat ng mga mamayan ng Kabuyaw sa lahat po ng pabrika ng Kabuyaw. Ngunit sa ngayon, isasama ko na po yung pamantasan po ng ating Kabuyaw. Ipapriority po natin ang lahat ng mamamayan ng Kabuyaw sa lahat po ng posisyon na pwedeng pasukan sa pamantasan ng Kabuyaw. Kasi po, marami pong kwalipikadong pwedeng magtrabaho sa ating pamantasan ng Kabuyaw. Marami pong tapos sa ating Kabuyaw, sa ating bayan ng Kabuyaw na matataas po yung pinag-aralan, wala po silang trabaho. Yun po ang nakakalungkot, taga-ibang lugar pa po yung nakikinabang sa ating pamantasan. Yan po ay babaguhin po natin kung tayo po ay papala rin sa darating na halalan. Yan, salamat po, sir.
Napakaganda po ng sagot ng ating panauhin. Kaya po mga kababayang kabuwenyo na kwalipikado po sa larangan ng edukasyon. Ito na po ang ating pagkakataon. Ano ho? Maganda yung sinabi ng ating panauhin. Kung sakaling siya raw po ay papalarin sa 2016 election, ang iuupo niya ay yun pong kwalipikadong kabuwenyo. Kasi po sir, ako po ay nag-aral dyan. That was 2003. Until now po, as far as I know, ang mga nakaupo po ay hindi taga-Kabuyaw at hindi rin po kwalipikado. At ito ho ang nakakalungkot. At salamat po sa inyong sinabi sa amin na kung kayo po ay papalarin, ang mangunguna po sa pamantasan ay ang mga kabuwenyong kwalipikado. Ano ha? Marami naman po kasi tayong mga qualified na kabuwenyo. Oo nga naman. Bakit nga po ba taga-ibang lugar pa ang namumuno dyan? At marami naman pong matatalinong taga-Kabuyaw na Kaya ninyo, talaga Kuya naman Jesse. pong may kakayanan para mamuno sa pamantasan. Totoo ho yan. Kagaya ho ng ating mga opisyal, maybe sa ating hong mga opisyales ng Samaka, ano ho, at sa ating maraming members. Okay, sige ho sir. Salamat po sa napakagandang tanong, Kuya Jesse. Sir, kung sakali po kayong papalaring manalo sa 2016 election, ano po ang aasahan ng taong bayan sa isang Joey Dinulos na ngayon palang papalaot sa politika? Maraming pong salamat sa katanungan pong yan. Kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan, yun nga po, tulad po ng sinabi ko po kanina, i-priority po ang lahat ng mga kabataan sa lahat po ng pabrika ng Kabuyaw. At isasama na rin po natin ang pamantasan po ng Kabuyaw. Pangalawa po, pamumunuan ko po yung Public Works and Highway. Ang una pong magiging proyekto po namin ay magtayo po ng isang malaking hospital na para po sa ating mahihirap na mamayan ng Kabuyaw. Kasi po sa ngayon, alam niyo po na napakaliit po ng ating hospital. Kaya po naisipan po namin na bibili po tayo ng malaking lupa at dito po natin itatayo yung malaking hospital na kakayanin pong i-occupy yung mga lahat na mga nangangailangan ng tulong ng mamamayan ng Kabuyaw. So, pangatlo po, ang gusto ko pong ipatupad, yung livelihood program na pwede po natin pagkunan yung mga pabrika po ng bayan ng Kabuyaw. Yun po. Ayan, nadinig po natin, ano ho, talagang paulit-ulit na sinasabi ng ating panauhin na sila po ay bibili ng isang bakanting malaking lote. Ano ho, kasi po sa panahon natin ngayon ay hindi na po natin masasabi. Kaya nga ho, sabi sa TV, bawal magkasakit. Ano ho, at ito ho, isa sa pinaplano ng Team July. So, gaya po ng sinabi niyo po, libreng gamot at libreng pagpapagamot sa ospital na. Opo. Base po sa aming mga pinaplano po sa Team July, yan po, papatupad po namin na pag ikaw ay pumasok sa hospital ng Kabuyaw, libre po ang gamot at ikaw ay lalabas ng walang babayaran po. Aha, maganda ang kanya pong sinabi. Ibig sabihin, sir, yung mga napasok ngayon sa ospital ng Kabuyaw, papasok na may sakit, lalabas na lumala ang sakit. Parang gano'n, ano? Dahil Sakit ang pulsa. wala ho kasing gamot na Para po sa karagdagan ng aking sinagot, kasi po kaya po sinabi na libre po ang gamot, libre po ang paglabas nila sa ospital. Kasi po napakalaki ng pondo ng Kabuyaw. 1.6 billion po ang ating pondo. Wow. Kaya po nitong gastusan yung ating problema sa ospital. Okay, so nadinig po natin 1.6 billion pesos, ano ho, ang pondo ng ating bayan ng Kabuyaw. Ano? Kaya ho, siguro kung ating bibilangin for almost ng ating populasyon, ay tingin ko ho'y sobra-sobra. Para ho ang bayan ng Kabuyaw ay hindi mapunuan ang pangangailangan. Ano ho? Sir, bukod doon sa mga nabanggit nyo na, ay meron pa ho ba pa kayong magagandang mga proyekto na nakalaan para ho sa pakinabangan ng mamamayan ng Kabuyaw, bukod doon sa mga nabanggit nyo na? Kung nabanggit na proyekto kanina, yung pagtatayo po ng isang technical school dito po sa ating bayan ng Kabuyaw. Dito pong technical school na ito, ay ibibigay po natin ng libre sa ating mga kabataan sa Kabuyaw.
para po sa kaalaman po ng ating mamayan sa Kabuyaw, ako po ay nagtuturo ng mga technical engineering seminar sa mga lahat ng pabrika na aking pinagsisilbihan. At ito po ay paiiral po natin sa technical school na itatayo po natin. Magtuturo po tayo ng electrical, mechanical, at iba pong engineering works na pwede po nilang pakinabangan sa pag-a-apply po sa mga pabrika po dito sa Kabuyaw. At ito po ay gagawin po natin, ako po mismo yung mamumuno na magturo dito po sa technical school na ito na itatayo po natin. Maraming salamat po. Ayan, para po sa mga kabataan na nanonood sa atin sa gabing ito, kung kayo po ay mayroong talent at gusto nyong mapalawak pa at ma-develop ang inyong skilled, eto hong sinabi ni Konsihal, magtatayo raw po sila ng technical school. Kakalabanin na hong pamantasan. Ano? Siguro ho ay tutulungan ni Konsihal yung technical school ng pamantasan para mapalawak pa. At sabi ho niya, siya mismo ang magpapasimula ho para magturo sa mga kabataan. Doon sa mga kabataan na may pangarap na tulungan ang kanilang pamilya someday. Ano, Kuya Jesse? Siguro ito yung tinutukoy ni Konsi. Ano ha? At siguro dito ho ilalaan ni Konsihal ang kanyang CDF. Tama ho ba, Konsihal? Para ho sa mga kabataan na nagnanais na magkaroon ng maayos na kinabukasan someday. Ano ho? Ang napakaganda pa niya na Sir Adi ay libre. Libre. Oo, wala silang babayaran. At makakapag-aral sila ng walang ibang gastusin. Para po sa karagdagan ng aking sinabi kanina. Konsihal. Sa loob po ng 3 buwan, yung pong ating kabataan na mag-aaral sa technical school, pwede na po niya pakinabangan niya kanyang pinag-aaralan sa kanyang pag-a-apply sa pabrika po. Kasi nga po, si Sir ay meron pong mga tie-up na company ho ba, Konsihal? Ayan. Kaya ho, kung sakali nga naman na makagagraduate yung mga kabataang ito for almost 3 months, ay hindi na ho problema ang pagtatrabahuhan. Ganun ho ba yung Konsihal? Dahil sa tie-up ninyong company, doon nyo ibabato ang mga graduate. Kaya ho mga kabataan, kayo ho ay maghanda na. Ano, kung papalarin ho ang ating panauhin sa darating na 2016, yan ho ay aming babantayan, Konsihal. Ano ho? Bilang karagdagan po sa sinabi ko po kanina, na tayo po ay magtatayo ng isang technical school. Sana po kung ako po ay matatapos po yung term ko, sana po ituloy po ito ng susunod na administration upang sa ganoon ang ating mga kabataan sa Kabuyaw ay hindi po mawalan ng trabaho po. Salamat po, Konsihal. Sa madalit sabi, mababawasan na yung mga tambay. Mababawasan na yan, Kuya Jesse. Ano ho? Baka isa doon ay ating pa mga kamag-anak. Ano ho? Na kung sakaling sila'y tambay. Ano ho? Sige ha, Kuya Jesse. So, bago po ako magtanong, ay ngayon ay binubuksan na po namin ang floor para sa gustong magtanong po. Magandang gabi po, Konsehal Joey. Tanong ko po, ang location po ng bahay niyo sa Pulo, no? So, na-experience niyo po yung traffic along Desmo Road, sa Mamatit, sa Katapatan. Sa tingin niyo po, ano magiging magandang solusyon para mapaluwag naman ang ating traffic dito sa Kabuyaw? Maraming pong salamat sa katanungan pong yan. Alam po ninyo, yung traffic na po yan ay problema po kahit saan, lalo-lalo po sa Metro Manila, yan po ang problema natin, yung traffic po. Pero dito po sa Kabuyaw, dapat po isolve po natin yan. Unang-una po yung Gismo Road. Yan po ang daanan natin papuntang Maynila, papunta sa ating mga trabaho at pagpasok po sa school. Ang problema po ng Gismo Road ngayon ay yung hindi po natuloy na road widening. At yung pagbaha po sa kalsada ng Gismo Road. Kung po tayo papalarin na maupo sa darating na halalan, alam niyo po, pabumunawan ko po yung Public Works and Highway, ay tatapusin po natin yung proyekto na to. Hindi po natin hayaan na ito, ganun na lamang po. Kasi sa ngayon po, ang Gismo Road, ay yung pagkaka-road widening niya, hindi po tinapos. Ito po yung ngayon nagiging sanhi ng traffic.
from 4 lanes, nagiging 2 lanes po. So, nagiging imbudo po yung flow ng sasakyan. Tapos, yung pangalaw po, yung ibang traffic po sa ating mga kalsada, siguro dagdagan pa po natin ng mga traffic light at mga traffic enforcer po. Sir, sabi po ninyo ay hindi itinuloy na proyekto na road widening. So, ibig sabihin po ba noon ay may pondo para sa road widening? Ayon po sa mga aking nababalita, ito po ay may pondo po. Nakapagtaka po, hindi po tinapos ng ating pamahalaan itong road widening na ito. Ito po ang laging pinaproblema ng ating mamayan during rush hour. Dapat po itinapos po ito ng ating pamahalaan. So, ibig sabihin, pamahalaan po ng lokal, hindi po ng nasyonal. Ng lokal po, kasi po yung Jesmo Road po, ang namamahala po dyan ay lokal, hindi po nasyonal. So, ibig sabihin, may pondo po pala yan. Dapat ay matagal nang nalunasan ng trapiko na binabangga po araw-araw ng ating mamamayan. So, ibig sabihin, yung pagdurusa na yon ay mula po doon sa hindi pagtutuloy ng road widening na meron naman po palang pondo. Sir, ayon po sa inyong balibalita. Yung pong Jesmo Road na hindi po natuloy yung road widening, napansin po ng ating mamamayan na yung kanal na ginawa po dito ay napakababaw. Sa halip po na yung tubig ay pumunta sa kanal, yung tubig po sa kanal ang lumalabas papuntang kalsada. Hindi po babaligtad. Dapat po dito ang nilagay na kanal ay malalim. Dapat mga 6 feet man lang po yung nilagay po ditong kanal. At ang luwang po niya ay mga 4 to 5 feet po yung luwang niya. So, yan ho ay partikular na. Bata pa ako. Ang problema ho ng ating karsada, gagawin ang karsada, pero ang problema, walang kanal na katabi. Kaya Kuya Jesse, kunsel, kapag umulan, inuok-ok ng tubig yung karsada. Kaya ho, susunod, gagawa na naman. Tingin ko ho ata yan pagka pinagagawa may pondo. Ay kayo na ho balang mag-isip sa sinabi ko. At ang isa pang nagpapatraffic doon, minsan yung mga tricycle o paano po ba natin maisasaayos yun? Kasi minsan nawawala na sila sa tamang linya. Sumasalubong na sa mga sasakyan. Ayan. So, dapat po magkaroon ng kalutasan yun para maiwasan talaga yung pagkikreate ng traffic. Kung sakali ho, napapala rin daw ang ating panauhin sa gabing ito sa 2016, ay ipapatuloy ho yung usyame, na road widening na meron namang pondo. Okay, salamat ho, Konsehal. Meron pa ho ba na magtatanong? Sige ho, si Ate Mins. Magandang gabi po, Konsehal Joey. Mindal Duesa po. Konsehal, ako talaga, nung ako ay namulat na talaga, nung araw pa, mga pagbabago ang sigaw ng mga politiko, nakamulato ka mula sa lolo ko at sa mga lalakas, nag-alimagno, ganan. Marami pong sigaw na pagbabago. At sa aking matanda na ho ako ngayon, sa aking kaisipan ho talaga, nasa isip ko talaga, ang mga politiko, sorry po kung talaga sasabihin ko, ang mga politiko, lahat magnanakaw. Yun po ang nasa sa loob ko. At hanggang ngayon, yung pa rin nasa sa isip ko. Kasi po, wala pa po ako nakikita talaga na nagtataguyod talaga sa mga mamamayan na kanyang pinangakuan. Hanggang ngayon po, yun po talaga ang paniniwala ko. So bilang kayo po, ano po ba ang nag-udyok sa inyo? Bilang kayo ay nag-a-apply sa mamamayan ng Kabuyaw bilang konsihal ng aming bayan. Ano po ba ang yung gagawin? At ano ba ang mga plano nyo? At ano ang nag-udyok sa inyo para tumakbo at pangunahan o pamunuan ang ating bayan? Katanungan yan. Tulad ng sinabi ko po kanina na ako po ay first time na tatakbo po sa politika. Ang hangarin ko po sa pagtakbo ko po sa politika ay makatulong po sa ating mamayan ng Kabuyaw. Ito po yung pagbibigay po ng trabaho po sa ating mamayan ng Kabuyaw. Ito po yung sinabi ko kanina na i-priority po yung lahat ng kabataan ng Kabuyaw. Pangalawa po, ako po ay tumakbo sa politika, hindi po para tayo ay kumuha ng kaban sa bayan ng Kabuyaw, kundi tumulong po. Kung kailangan pong manggaling po sa bulsa ko, yung itutulong sa ating mamamayan, ito po ay gagawin po natin.
napakaganda po ng kanyang sagot. Ano ho? Kung sakali raw po, hindi ho siya kukuha. Ano ho? At ang pondo ho na kanyang gagastusin ay kung manggagaling sa kanyang bulsa. Meron pa ho ba na magtatanong? Sige po. Magandang gabi po, Konsehal Joey. Bali ako po si Rufo Mendoza ng taga Marinig. Ano po? Bali, ang iano ko lang po sa inyo ay pinatatanong lang po sa akin ng aking mga kasamahan sa Southville. Bali, may mga nakakakilala na po sa inyo na mga taga-Pulo na ang sinasabi po ay bakit daw po si Joey Dinulos ay sinuang pa ang marumi at saka masalimuot na mundo ng politika. Kumbaga, ikukumpara daw kayo sa isang malinis na kamatis nang walang, kumbaga wag na natin sabihin walang bahitungis, no? Sobrang perfect eh. Yung kumbaga, inapakakinis ng kamatis sa pag isinama daw sa sistema ng bulok, na sistema ng politika dito sa Kabuyaw, ay baka daw pagdating ng araw, nagsosolo kayo, ay makasama kayo doon sa bulok. Kasi ang sinasabi nga po, noon, naobserbahan, medyo mahaba-haba po, pasensya na kayo ha. Kasi, sinasabi nga, bawat papasok na bago ng politiko dito sa Kabuyaw, ang pangako ay napakaganda. Pero ni minsan, pag nakaupo na, wala naman po daw natutupad. So ngayon, nanghihinayang sila sa isang Joey Dinulos na samantalang hindi daw naglilingkod bilang politiko, nakakalapit ang mga taga-Pulo at kakilala nyo sa inyo. Samantalang baka sakaling kung kayo ay magiging isang politiko at mahalal bilang konsihal, baka matulad na kayo at mahawa na kayo sa sistema ng bulok. Yun po ay patanong lang sa akin ng ilang residente po ng Southville dahil ako po ay chairman ng Black 9. Maraming po salamat sa katanungan pong yan. Sa ngayon po, ako po ay talagang 100% na po na ako po ay papasok sa larangan ng politika. Katulad po ng sinabi po ninyo kanina na ako ay isang malinis na kamatis at ako po ay nahalo sa isang basket na puro maraming kamatis. Ako po ay matadamay na sa kanyang dumi. Pero ito po ang sasabihin ko po sa aking mamayan ng Kabuyaw. Pinapangako ko po na kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan, pinapangako ko po lahat po ng sinabi ko po kanina, lahat po ng ordinansa na sinabi ko po kanina, ito po ay tutuparin po natin. Tulad po ng aking karanasan na hindi ko po nabanggit kanina, ako nga po pala ay naging presidente po ng Homeowner Association dito po sa aming subdivision. So sa katunayan po, ako po ay tumulong dito sa aming subdivision na galing po sa aking bulsa. Kasi po ang aming subdivision ay maliit lang po ang pondo. Hindi po nito kayang i-improve tulad po ng aming basketball court. Wala po itong basketball court. Pero po ito ay napatayuan ko po sa pamamagitan ng pagtulong mula sa aking kumpanya. Kaya kung tayo po ay papalarin, kung ano po yung ginawa ko po dito sa aking subdivision, yun din po ang aking gagawin. Kasi po, nung patatapos na po yung term ko dito sa aming subdivision, hiniling po sa akin ng aking mga kapitbahay na ako po uli ang maging presidente sa darating na taon, which is 2012. Gusto po nila uli ako maging presidente. Sabi ko sa kanila, sundin po natin yung rules and regulation ng subdivision na dapat 1 year lang po ang term ng bawat magiging pangulo po. Kaya po, kung tayo po ay mapasok at papalarin sa darating na halalan, pinapangako ko po sa ating mamayan ng Kabuyaw, lahat po ng sinabi ko po kanina, lahat ng pinangako ko na ordinansa, ito po ay tutuparin po natin. Okay, maraming salamat po, sir, sa inyong sinabi. Nasagot po ba yung katanungan? Okay, so napakaganda po ng sinabi. I-extend po ni Sir Joey yung pagtulong niyang inuna na sa kanyang subdivision. Kung sakali pong papalarin, siya ay mahalal sa 2016 elections. Meron pa po bang mga magtatanong? Wala na po ba? Kuya Jesse, baka ikaw ay mayroon pa? So mayroon po dito isang katatungan tungkol sa galing po sa ating FB page o isang membro sa atin. Sabi po dito, may sitwasyon po siya.
Sabi dito, Sir, kung kayo po ay papalaring manalo sa darating na halalan, pwede po ba kayong gumawa ng batas para sa lahat ng establishment dito sa Kabuyaw na nagtitinda ng alak at sigarilyo na magdikit sila sa harapan ng kanilang tindahan na nagbabawal sa pagbebenta ng mga alak at sigarilyo sa edad na 17 pababa? Maraming po salamat sa katanungan yan. Kung tayo ipapalarin po sa darating na halalan, yung pong pagbebenta ng alak at sigarilyo sa ating pong mga kabataan, tatayo po tayo ng batas na pagbabawal sa mga kabataan natin na pwedeng bumili ng sigarilyo at alak upang sa ganoon sila po ay malayo natin sa bisyo at sa mga kinahuhumalingan ho ng mga kabataan ngayon. Nakakadalasan no sir, kapag ka sila ho ay nakainom na, ang iniisip nila ay kung ano-ano na lang, at nababalitaan na lang natin, mga kabataan ay nakagahasa ng ganito, or involved sa krimeng ganito. Sir, ano pa ho ang inyo may dadagdag, sir, doon sa sagot ninyo? Maraming po salamat sa katanungan yan. Kung tayo papalarin po sa darating na halalan, ay meron po tayong naririnig na batas na galing po sa BCPC. Ito po ay galing sa Barangay Marinig. At ito po ay pagtitibay po natin. Ayan, salamat po. Ibig sabihin po sir, meron na po palang pinag-uusapang batas dyan na kung sakali po kayo ay papalarin sa 2016, pagtitibayin po ninyo ito. Para itong ating mga kabataan ay maiwasan ang ma-involve sa masamahong bisyong alak, sigarilyo na bata pa ay tipong parang ang tanda na dahil sa kanilang mga bisyong kinahuhumalingan. Para sa kaalaman ng lahat kung ano po ba yung BCPC, ito po yung Barangay Council for the Protection of Children. So yun po yung tinutukoy ni Konsehal Joey. At kung di ho ako nagkakamali, Kuya Jesse, yan ay sinimulan na ng Barangay Mamatid. Barangay Mamatid. Na in-implement na nila yan. At kung sakali hong ang ating panauhin daw ay papalarin sa 2016 election, pagtitibayin niya ho yan sa bayan mismo ng Kabuyaw. Para mga kabataan natin ay malayo sa masamang bisyo. Meron pa ho ba mga tanong? Bago ho natin hingian, ay meron pa hong isa pang tanong, sir. Matatapos na ho tayo. Bago ho natin hingian ng huling pananalitha ang ating pong panauhin. Wala na po ba? Tita Mins? Isa pa po, ito yung tanong lang po, nag-text sa akin. ayan. Sabi ko, ito na po sana itatanong. Ano po? Last na ho yan, sir. Oo, last na po. Sorry po. Hindi ko po naman alam na kayo po pala ay isang businessman. Ano po? Ito po ay laging tinatanong, ano po yung masasabi nyo sa labor-only contracting? Ito lang ay pinatatanong lang po sa amin, promise. Kasi siyempre kayo po ay businessman po, tanong ko lang po sa inyo. Ayun po. Maraming pong salamat sa katanungan yan. Ang masasabi ko po sa labor-only contracting, bilang may karanasan sa pagdinegosyo po, ay ito po ay nagpapahirap po sa ating mamamayan ng Kabuyaw. Ibig pong sabihin ng labor-only contracting, ito po yung contractualization. Na ibig sabihin po nito, yung manggagawa po ay tumatrabaho po base po sa kontrata. Pero po sa aking negosyo po, sa aking kumpanya, ang pinairal ko po ditong rules and regulation sa aking mga manggagawa, hindi ko po pinairal ang labor-only contracting. Ang ginagawa ko po dito, after 6 months nila ng pagtatrabaho, at sila po ay makikita ko po na sila ay masipag at kapakipakinabang, sila po ay nire-regular ko. Kung tayo po ipapalarin sa darating na halalan, ito po, kung tayo po ay may kakayahan na ito po ay baguhin sa ating mga nasasakupang pabrika, ay alisin po natin ito. Dapat po, ma-regular po lahat ng ating mamayan sa Kabuyaw. Napakaganda ho. Ayan, at siya ho bilang konsehal, kung papalarin sa 2016, siya ho isa
sa sususog sa batas na yan para mawala ho ang pahirap sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho after 5 months ba? 5 months or 3 months? After 5 months po. 5 months ay After wala 5 na. months, sa labor only contracting po, after 5 months po, tapos na po yung kanyang pagtatrabaho. So, another paghahanap po ng trabaho sa ibang pabrika po. At saka po dito, meron pong age limit. Pagdating po ng 28 years old, ay ikaw po ay overage na. Dapat po, pwede pa po siya magtrabaho. So napakaganda po pala ng slogan ni Sir Joey, ni Konsehal. So proyekto ay ibubuhos. So makikita po sa kanyang mga tinuran ngayong gabi ay makikita po kung ano yung puso niya para sa taga-Kabuyaw. So isa pa, totoo naman nakakaawa, Kuya Jesse, pagdating pala ng 28 years old ay matanda na yung tao. Ibig sabihin, hindi na ho makakapagtrabaho. Hindi lang ho siya ang kawawa. Pati na ho, lalo pa na yung pamilya. Lalo pat may sariling pamilya, may 3 anak. Kaya pahirap ho talaga yung labor-only contract. Saka sa ganong edad, Kuya Adi, 28, talagang makakabuhat pa ng isang sakong bigas yun. Malakas pa yun. Kaya lang, dahil siguro, Kuya Jesse, iniiwasan yung mga benepisyo natatanggapin ng isang manggagawa. Kaya after 28 years old, ay tigmaok na ang kontrata. Nakakaawa ho naman sila. Sir, ito hong ating last na kasagutan bago ho namin hingin ang inyong huling pananalita ay nasa sa inyo ho kung paano ninyo sasagutin. Kasi ho, ay lagi ho namin itinatanong ito sa lahat ho ng aming nai-interview. Sir, kung i-rate ho ninyo ang nakaupong mayor sa panahon ho natin ngayon, 10 is the highest, 3 is the lowest. Ano po ang ibibigay ninyong grade at bakit? Maraming po salamat sa katanungan pong yan. Base po sa narinig ko po sa ating mamayan, yun po, minsan tinatanong din po namin. Base po sa mga sinasabi po nila, medyo negative po yung kanilang mga napupuna sa ating kasalukuyang pamahalaan. So, para sa akin po, 3 po yung bibigay kong grade po sa ating kasalukuyang pamahalaan. Bakit po, sir? Bakit po 3? Ito po kasi yung narinig ko at nakikita ko sa ating mga mamamayan ng Kabuyaw. Kaya yun na rin po ang aking pinagbasihan doon sa grade na po yan. Magiging sinungaling naman po kayo kung kayo iiwalay pa sa kanila. Kayo po yung nagtanong. So, 3 ho ang maliwanag na ibibigay ng ating aspirante sa pagkakonsehal sa gabi po ito. Sir, huling pananalita po para sa ating mamamayan. Maraming po salamat kasama. Unang-una po, gusto ko po pasalamatan ang grupo po ng Samaka sa pagpunta po dito sa aking bahay at ako po ay nabigyan ng pagkakataon magsalita at ipahayag yung aking gustong maging ordinansa kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan. So, kung tayo po ay papalarin sa darating na halalan, pinapangako ko po, ito po ay tutuparin po natin at hindi po tayo magtatago sa ating mga mamamayan ng Kabuyaw. Ako po ay lagi niyo pong matatagpuan. Matuloy po akong hinga ng tulong po. Yun lamang po at maraming pong salamat sa mamamayan po ng Kabuyaw. Maraming salamat po muli sa ating panauhin sa gabing ito. Narinig po natin ang ating panauhin sa gabing ito. Mamamayan, may kakayanan ba ang aspirante mo? Kilalanin natin. Siguro naman po, mamamayan ng Kabuyaw ay naihayag namin ang aming panauhin ngayon. Kayo po ang humatol kung siya po ay may kakayanan sa darating na 2016 election. Maraming salamat po muli, Sir Joey, at sa lahat po ng dumalo sa gabing ito, lalong-lalo na po sa opisyales ng Samaka at ganun din sa lahat ng members. Maraming salamat po sa inyong lahat at ganun din po sa ating mga naghirap upang may taguyod po ang Samaka o Samahan ng Makabayang Kabueño. Tungo po sa pagmumulat sa ating mamamayan
para sa tamang pagpili ng ating iboboto. Ito po ang aming layunin. Mga mamamayan, God bless officers, God bless Samaka, God bless Kabuyao, God bless Philippines. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi pong muli ating lahat. May kakayanan ba Kilalanin natin siya.